What date? October 7. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig tungkol sa agriculture smuggling. Nabubuo na ang big picture. Parang sa mga pogo, galing China ang isang ulo ng kamadang sindikato sa agriculture smuggling. Malaking panganib ang mga smuggled na pagkain. Walang physical inspection o chemical analysis, wala ring test para sa lason o virus o bakterya para masabi kung expired na ito o fit for human consumption. Tulad nga sa Pogo, may mga kasabwat na Pilipino. At malamang, ang inaangkat na frozen fish ay sa atin din nahuli sa West Philippine Sea. Ang ating mga isda, ninanakaw nila at ibinebenta sa atin pabalik. Halimbawa na rito ang 68 million peso shipment ng frozen mackerel o alumahan galing China. Ang sabi sa mga import document, chicken poppers ang tinangkang ipasok sa Subic. Unti-unting nabubunyag ang bulok na sistema kung saan ang mga dummy consignee at insiders nagsasabwatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs at posible rin taga-DA. Hindi ito small time, ito ay economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong at multa ng 3 beses ang halaga ng mga kalakal sa ilalim ng Republic Act 12022. Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Malinaw ang batas, walang ligtas. Hindi ang opisyal ng customs na nagbubulag-bulagan o nagtatago sa pangalang Mr. Carlos. Hindi ang investigador na nagbabaon ng complaint files. Hindi ang operator na truck na nagtatransport ng illegal na kargamento. Wala dapat ligtas. Hindi rin yung mga nasa DOJ, NBI, posible BI, Immigration, BOC, 1 taon nang mahigit, case build-up pa rin. Lahat ng sangkot sa pag-smuggle ng pagkain, kaaway ng Pilipinong magsasaka, mangingisda at mamimili. Para sa mga kumpanya ng logistics, ang parusa ay 20 hanggang 30 taon sa pagkakabilanggo. Multa ng doble sa halaga ng mga kalakal at pagbawi ng mga lisensya. Uulitin natin ang bawat misdeclared shipment na lumalabas sa ating mga pantalan, pagnanakaw sa ating mga magsasaka, panloloko sa ating mga mamimili, at pagkutya sa ating mga batas. Isama mo na rin siguro natin na siguro yung at pagkukurap ng ating burokrasya. Tulad ng pagkukurap ng burokrasya sa Pogo, pagkukurap sa burokrasya dahil sa smuggling, kamadang sindikato. Lumalabas ang mga exporter, puro galing China. Yung mga nahuli, yung mga nakumpiska, kumpanya, may involved na Chinese national. Hindi lamang pagnanakaw ang agriculture smuggling, pagtataksil ito sa ating mga magsasaka, mamimili, mangingisda, mga kababayan natin. Kung ang
flood control scandal, ang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas, ang panawagan ng ating mga kababayan, ikulong ang mga kurakot. Dito sa usapin ng smuggling na may kamadang sindikato, wala pa ring nakukulong na smuggler. Kaya titiyakin natin na tutuloy natin ang ating investigasyon. There is sufficient circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates in connivance with local businessmen, protected by a number of employees and officials of the government in the BOC, NBI, PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the Bureau of Immigration, who allow these Chinese smugglers and their local partners to operate freely, occasionally raiding and seizing smuggled agri-products to show a semblance of law enforcement while ensuring that no big-time smuggler is prosecuted for the non-bailable offense of economic sabotage. With that, we will proceed with this hearing. May I request the committee secretary to place on record our resource persons. Good morning, Mr. Chair. Thank you. In attendance in today's hearing are the following: from the Department of Agriculture, Jose Carlos C. Carag, the Inspectorate and Enforcement; ASEC Willie Ann M. Angsi, also with Inspectorate and Enforcement; Director Felicissimo F. Madayag, Office of the Undersec, still with Inspectorate and Enforcement; Director Roberto A. Sumali, National Meat Inspection Service; Deputy Director Virelio D.J. De Vera from the NFA; Assistant Director Jimenilda Abertan from the Bureau of Plant Industry; Sonia Luisa G. Sanchez from Bureau of Fisheries. From the Anti-Agriculture Economic Sabotage Council, represented Attorney Christine Joy Diaz Teston, Assistant Secretary, Office of the Special Assistant to the President on Investments and Economic Affairs; and USEC Rodolfo John Robert Palatao, the Fourth Undersecretary for Integrated Operations. From the Anti-Agriculture Economic Sabotage Special Prosecutors, represented by City Prosecutor Robert D.G. Ong Jr., Special Team of Prosecutors. National Bureau of Investigation, represented by Deputy Director Antonio Impagatpat, Deputy Director for Operations. Alvin M. Bernardo, Cybercrime Division. Angelica Maiti Distajo, Anti-Organized Transnational Crime Division. From the Coast Guard, Commodore Oliver Estanseco. From the Philippine National Police, Philippine Major Andres Palaghicon Jr., Colonel Rani P. Hachuela, and from the Philippine National Police Maritime Group, Colonel Pedro Martires Jr., Colonel Marlo Y. Gabato. From the Department of Finance, Amy Macabales. From the Bureau of Customs, represented by Attorney Vincent Philip C. Maronilla, Romeo Alan R. Rosales, Thomas M. Narcisse, Attorney Christopher D. Boco, Attorney Stephen M. Dadulia, Say Santi Carl De Silva, Andrew Malcolm Calixihan from the Subic Port, Say Wether Mayor A. Amantillo Jr., Valentin L. Zazon Jr., Wilfredo Metro, Joven Fernando, Viviano D. Icat,
From the Anti-Money Laundering Council, represented by Eranio Dumale, the Deputy Director. From the Department of Trade and Industry, Mr. Joel Buwag, Assistant Division Chief of the Fair Trade Enforcement Bureau, and Lucila Salili. From the Philippine Competition Commission, Attorney Cesar Francisco, Division Chief of Litigation Division. From the Tariff Commission, Commissioner Marisa Maricosa A. Paderon. From the Securities and Exchange Commission, Attorney Ria Castillo, Securities Counsel. From the Bureau of Internal Revenue, Attorney Edgar Alan Reyes. From the National Intelligence Coordinating Agency, Director Ferlo Silvio. From the Philippine Ports Authority, Paul Martin Marasigan. From the Philippine Statistics Authority, Johanna G. Abad. From the Land Bank of the Philippines, Danilo B. Crobaldi, Assistant Vice President for Programs Management. Those are from the government, Mr. Chair. From the private business entities, organizations, and individuals. 1024 Consumer Goods Trading, Lugin Arms Ramos Tenero. From the Burgess Consumer Goods Trading, Jovelyn Burgess Daria, Brenda Disagon, Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abilio Jr., Richen Francisco Gemino, Hason Alolor Ihes, John Sarel Mapa Imperial, Lynn Dinglasan Estrella, Rodalyn Gokong. From the Queenstar Industry Consumer Trading, Mark Anthony Hinota Baclig. From the APCB Consumer Goods Trading, Erwin Pascual, Dexter Zonza Huala, Ellen Joy Gidaria. From the APCB Consumer Goods Trading, Mr. Chair, upon your instruction, we invited Mr. Kevin Ibalo and Jeremiah Doc, but they are still not here. From Changlong Corporation, King Guanxi, Arvin International Marketing Incorporated, Mr. Yao submitted an excuse letter because he has a foreign trip. Mr. Joseph Yao, Yao, Mr. Chair, from Arvin International and International Marketing. He has a trip abroad. So he is not here today. Yes, Mr. Chair. Does he have a representative? He has a lawyer here, Mr. Chair. Lawyers are not allowed to be resource persons. Copy that, sir. He did not send a representative. I think he did not because it's not indicated. Let it be placed on record that this committee is he is hereby instructed to submit a show cause letter as to why he should not be cited in contempt of this committee for being absent today despite notice and for not sending a representative of his company. So ordered. Yes, sir. Please proceed. Yes, sir. Last hearing, you instructed the committee to invite the notarial lawyer of Arvin International and NCA Marketing, Brix John Sodama. So we did the invitation, but the whereabouts of this lawyer is unknown, Mr. Chair. Who is this again? I'm sorry. Brix John Sadama, the notarial lawyer. Yes. So we will likewise do the same with Mr. Sadama. Is he a lawyer? Supposedly because he's a notarial lawyer, Mr. Chair. Attorney, in fact. Mr. Brian Sadama is likewise instructed to submit to this committee a show cause letter as to why he should not be cited in contempt for his failure to appear despite notice. So ordered. From the Pangco Marketing Incorporated, Mr. Chair, Nelda Santa Maria. From Vigor Global Logistics Corporation, Jimmy Ting, the president, is now with us, Mr. Chair. Where is Mr. Ting? Okay, please proceed. From Golden Shine International Freight Forwarders Corporation, Lilia M. Cruz. Frozen 8 Corporation, Jennifer Bacau Scott is here, Mr. Chair. Which company is this? Frozen 8 Corporation. Frozen 8. The Paco cases. Okay, please proceed. Okay. The truck drivers, Mr. Chair, who were apprehended by the DAIE, Mr. Joel Mariano Gutierrez is here, and the owner of one of the trucks, Yolanda Bobis. Okay, another driver of the 3 trucks, Christopher S. Martinez, RCX Tracking Services. Another driver, the 3rd driver, Gerald Pongasi Cahote, RC Tracking Services. And the dispatcher,
who stands as the owner of RS&C Tracking Services, Paul John Christopher Abanico. From the office. Sir, Mr. Joel Pinawin as well from the BOC is here, and Alexander Atviar. That's all for, by the chair, we invited former Commissioner Benvenido Y. Rubio, but he hasn't responded yet. Okay. Can we have the resource persons who have not taken their oaths to be sworn in? Please proceed, Attorney Lina. Those who were invited for the first time who are here, kindly stand up. Mag-vote po tayo. Raise your right hand. Answer my question. No po. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing of the Senate Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform? Answer. Yes. Okay, you have answered in the positive. Thank you. Set that. Okay, we can proceed. Bago tayo bumalik sa ating mga resource persons, meron tayong maikling presentation, no? Base dun sa ating opening statement na naniniwala tayo na merong kamadang sindikato ng mga Chinese na mga smuggler, exporter, kasabwat ang ilang mga opisyal ng ating pamahalaan, kasama ang ilang mga lokal na mga opisyal. Ang halimbawa, base sa mga ebidensyang nalikom at dokumento, itong 1024 Consumer Goods Trading. Can we have the PowerPoint presentation, please? Loading. Sa lahat ng mga kasong tinatalakay natin ngayon, maliwanag na ang mga produkto ay galing sa China. Paulit-ulit. (1024) Consumer Goods Trading. 2025, Lu Jin Arm Ramos Tenero ang broker. Hangzhou Yina Import and Export. Hangzhou Zhangqi Import and Export. Hangzhou Chengzi Import and Export. Hangzhou Zaiki Import and Export. Sa Berches naman, Consumer Goods Trading. Broker John Cyril Mapa Imperial. Hangzhou Chengzi Import and Export. Guangzhou Yan Yuxin Trade Company Limited. Queen Star Industry Consumer Trading. Judian Gumban Junko. Hangzhou Zaiki Import and Export. Guangzhou Yan Susin Trading. Shenzhen Deyang Industrial. Ito ang ilan sa mga nabanggit nating mga nakapasok na ng mga banyagang exporter na misdeclared. Tinasabing processed food pero lumalabas sibuyas, frozen mackerel. Hindi lamang yan, ito yung sa Subic. Dito naman sa Frozen 8. Next slide, please. Frozen 8. Xiao Kai Huang, isa sa mga Chinese nationals na na-involve dito sa pagpasok ng illegal at smuggled na goods ng Frozen 8. Jin Hong Lin. At yung isa pang smuggled, reported 200 million ata ito, CS Cold Storage, Bao Tan Ki. Yung sa Vigor Global, asan yung Vigor?
Wala. This tele- 100 plus million. Takawit. Yes, sir. Sinasabi ng Vigor Global, hindi daw sila ang importer. Sila daw ay lessor lamang, pinaupa lamang ang kanilang warehouse. Sa mga ito, Kai Kong Xiao, Kai Asan, Ricky Lim, Xie Kang, Shi Kao Kun, Li Hui King, Chua Mark, Xie Kang, Hong Ji Wei, Kai Mei Chan, Custodio Jason, Si Kang. Puro Chinese ulit. The committee secretary is instructed to turn over and request the BI, Bureau of Immigration, to provide us information regarding all these who are involved in smuggled goods in Kawit, Cavite, in Marilao, Marilao, Bulacan, and in the port of Manila, no? Yung huli. Yung una, yung Frozen 8. Saan ang Frozen 8? Paco, Manila. We are requesting the committee secretary to make the necessary representations with the Bureau of Immigration to go through the names of these Chinese nationals and their whereabouts. And Yes, we sir. will invite them to the next hearing. Yes, sir. Thank you. We can now proceed. Babalikan natin ang nandito ang mga tracking services, no? Ang mga si Miss Yolanda Bobis, kayo ang may-ari ng JBs at kayo ang may-ari ng tracking ng naglabas ng mga produktong agrikultura mula Subic papunta saan? Yes po, pero hindi ko po alam kung saan papunta. Alin yung kayo ba yung kinuha ng aling kumpanya para ilipat itong mga produkto? Your Honor, Sino ang tumawag sa inyo para tinawagan lang po ako ni Sir Chugs, siya po yung dispatcher. Hindi ko po alam kung anong sino? kumpanya. Sino? Sir Chugs po. Every time na magpapabiyahe, tinatawagan lang po ako. Sino si Sir Chugs? Sila po yung nagbibigay ng biyahe sa akin. Kasi parang wala po kaming regular client. Inaabutan lang po, binibigyan lang po kami ng biyahe. Pero sino nga si Sir Chugs? Anong Siya po yung dispatcher. dispatcher ng Hindi ko pa alam kung anong kumpanya. Kasi katabi lang po ng garahe namin yung garahe nila. So, kilala mo siya? Hindi po kasi nasa Bulacan po ako nakabase. Tumatawag lang po kapag kami biyahe. Okay, so may dispatcher na si Sir Chugs tumatawag sa iyo at tinawagan ka nung araw ng Yun po, yung araw na po yung July 1 po ba yun? July 24. Hindi ko po alam kung anong date yun eh. Eh, kailangan aalamin mo dahil ikaw ang may-ari. Kasi matagal na po, hindi ko po matandaan yung date. Pero nung araw pong yun, tinawagan ako, nanghingi sa akin ng truck. Eh, meron po akong isang truck na available. Ibinigay ko nga po yung plate Anong number. detalye ang sinabi sa iyo ni Mr. Chugs? Kasi pa nagtatanong lang po sila, Mami, available truck po ba kayo? Kapag meron po, sabihin ko lang meron. Tapos, sisend ko po yung details. Then, tatawagan ko yung driver. Ano yung detalye yung sinabi sa iyo? Saan pupunta? Wala po. Basta ano lang po nun, Mami, available truck po kayo. Kasi pagdating po, yung driver na po, tsaka sila nang nag-uusap sa gate pass. Wala po akong alam regarding po sa biyahe. Basta ang tanong lang niya po, may available truck ba kayo? Hindi mo tinanong doon sa driver mo, o anong pinag-usapan ninyo? Saan daw kayo pupunta? Hindi. Walang gano'n? Ang ano po kasi, ibibigay ko yung details, plate number, driver, helper, cellphone number. Tapos tatawagan ko po yung driver, sabihin ko na, Joel, may biyahe kayo, ikaw na makipag-usap kung saan kukunin yung gate pass. Sino si Joel? Ito po yung driver. Ikaw ang driver. So hindi mo tinatanong kay Joel, anong napag-usapan ninyo? Saan kayo pupunta? Saan ka imamaneho? Basta sabi po sa akin, somewhere in Bulacan. Bulacan po. Saan daw sa Bulacan? Parang Angat po. Parang Angat. Yes po. Angat eh. Kasi ang sabi kasi sa akin, bibiyahe ng paangat. Hindi pa naman po kami nakakapagbiyahe ng Angat.
Yun, first time lang po yun. Okay. So Joel, sinong tinawagan mo? Bali, si Sir Chugs po. Sila po kasi magbibigay ng gate pass sa amin. Sa Okay. Nung Subic. tinawagan mo si Sir Chugs, ano sinabi niya? Ah, may babiyahe po namin sa Valenzuela. Tapos po, biglang nagbago po yung ruta sa Angat po, Bulacan. Tapos naman po, pagdating namin sa Angat, kala ko doon i-discarga po yung pangalan namin. Tapos, Teka, diskarga? Bakit? May dala na kayong produkto? opo, yung pong container na pinabiyahe po nila sa amin. Nung tinawagan ka, dumiretso kayo ng Angat? Hindi po. Eh, sabi, pagkatawag po namin, magkikita po sa Subic. Oh, yun. Hindi mo sinabi yun eh. Po. Tapos Okay. po, bibigay po nila yung gate pass. Tinawagan ka ni Chugs. Opo. Sabi, Magkikita po sa Subic po. Sa Pantalan po. okay, tapos, Bibigay po sa amin yung gate pass. Kung ano po yung bibigay. sino nagbigay sa iyo ng gate pass? Sila po, sila Chugs. Sino sila? Pangalan? Chelsea. Si Chugs. Sila So po. kilala mo si Chugs? Hindi po. Yung penalty po kasi po yung kumukuha ng dokumento. Penalty po. Tapos kami po, driver lang po kami po. Sinong pahinante? Pahinante mo? Oo. Sino si pahinante mo? Ang pangalan? Si Angelo po. Wala siya rito. Wala po si Angelo. So tinawagan ka ni Chugs. Anong oras ka tinawagan? Ano na po yun, mag-alas 7 na po yun ng gabi. Alas 7 ng gabi. Nung lalabas ko na po yung container, Sandali. Andun ka na sa Subic nung tinawagan ka? ganito po kasi nasa Tiray po kami. Umpisahan mo sa umpisa. Sige po. Nung tumawag na po si Madam sa akin Yes. Sige po. Tapos po, pupunta po lang kami ng NCT sa Subic Pier po. Doon po kami, Yun, doon sinabi ni Chugs sa inyo sa NC, sa sa pier po. sa pier. Subic. ano yung NCT? Sa ano po, sa terminal po sa Subic po. Sa ano po, Ano yon? sa ano po, terminal ng Terminal mga ng container po. container port Oo. sa Subic. Oo. Okay. Sinabi sa iyo ni Doon po kami mag-aantay ng Chugs. gate pass po. Oh, ano sabi Sila niya? po mag-aabot sa amin. Oh, sabi mo siya mag-aabot. Ng So- gate pass po. Oo nga. Tapos, Kanino inabot? sa penalty ko po. Wala yung paninante mo rito. Wala po. Sila po kasi mag-ano ng dokumento kami kahit driver lang. Well, anong pangalan ng pahinante nyo? Si Angelo Ramos po. Imbitahin din natin sa susunod na hearing. Kasi siya ang si Chugs mismo. Bakit mo alam na si Chugs mismo ang nagbigay sa kanya? Sila lang po kasi nagbibigay ng biyahe sa amin, sir. Hindi. Bakit mo alam na si Chugs ang nandun sa Subic at binigay doon sa pahinante mo, sabi mo? Alam po kasi ibang magbibigay ng biyahe sa amin, kundi sila lang. Sinabi ba ng pahinante mo na, ito, binigay sa akin ni Chugs? Hindi. Hindi naman po. Maaring iba ang nag-abot, hindi si Chugs. Mali po. So, nung inabot sa inyo ng pahinante mo, inabot sa'yo, ano nakalagay? Ano po, yung gate pass po para makapasok po kami sa Okay. sa NCT. So, pagpasok nyo, ano nangyari? Kung ano po yung location po na bibigay sa amin, yun po yung Hindi. Okay na yung location. Pagpasok ninyo, ano nangyari? Gate pass, pumasok kayo sa loob, saan kayo nagmaneho, papunta saan? yun po. Tumawag po sa akin na babiyahin namin sa Bulacan, sa Valenzuela. Sino naman ang tumawag sa'yo? Si Chugs pa rin. Sila lang po yun kasi yung Hindi. Si Chugs. Oo, Oo. hindi. Opo. Okay, sumagot ko ng oo, hindi, para simple lang, Sige di po, ba? sige po. So si Chugs tumawag sa'yo ulit. Opo. Recording in Sa progress. booth po, pagpasok po namin sa Sa booth. booth. Yun. Yun po, tapos bibigyan po kami ng location. Location. Kunyari, Anong Alpha. Okay. Yung container number namin, nakasulat po doon. Alpha? Kunyari, Alpha po. Ilang kayong truck driver? Isa lang. Ikaw lang. Ako lang. Wala nang ibang truck. Isa lang. Yung truck po na sa JB's, Oo nga. ako lang po yung bumiyay. Pero ilang kayong truck na sama-samang pumunta dun sa A?
nung araw na yon? Yes. Hindi ko po, kasi iba-ibang oras po kami. Okay, nagtataas ng kamay si RCX, Christopher Martinez. Nagsunod-sunod lang po kasi kaming pumunta po ng Pantalan po nung tinawagan po kami nung Chugs. Ikaw rin, tinawagan ni Opo. Chugs. Sino pa? RC. Kayo rin. Tinawagan din kayo ni Chugs. Yes po, Mr. Chair. Kilala niyo si Chugs? Yes po. Siya po yung nagdi-dispatch siguro from broker po to broker to client. Siya po yung nagbi-bridge sa amin to trackers po. Hindi taga-customs? Hindi po. Pero may contact sa customs. Hindi po namin alam, Mr. Chair. Ay, hindi naman pwede rin. Baka Hindi nyo alam personal, pero maaring nating sabihin dahil may kausap siya sa customs eh. Hindi naman kayo papapasukin doon sa customs kung hindi sila punta sa Pantalan. Pagkatapos ng Pantalan, saan kayo pinapunta? Tumawag si Chug, saan kayo pinapunta? Sa loob po ng pier. Sa loob ng pier. Opo. Sinong kausap nyo sa loob ng pier pagpasok nyo? Sa may pagpasok po kasi ng boat, doon po kami kumukuha ng location para malaman namin kung asan po yung container na ikakarga po doon sa trailer Tapos, namin. Nung Tapos- nalaman nyo location, diretso na kayo. Kinarga po namin tapos paglabas po namin, diretso na po kami tapos tumawag na lang po kung saan po dadalhin. Binuksan ninyo? Hindi po. Bawal po kami magbukas ng container pag nasa pier po. Kailangan nasa warehouse lang po sila na magbubukas. So mula pier, papunta ng Bulacan po. Bulacan. Okay. Kayo rin, Bulacan. Kayo rin, Bulacan. O ano nangyari pagkatapos? Teka, bago kayo nag-dispatcha, may kausap kayo doon sa loob ng pier? Wala po. Wala kayong, Yun lang pong location po. Tapos sa exit po, location lang din po na kung saan galing yung container. so walang customs na sumulong sa inyo? Wala po. Pagdating na lang po dito sa may tinatawag po nilang SBMA, sa may gate po ng Oh. doon lang po, nagpapasa lang po ng mga gate pass, yun lang po. Tapos makakal. Wala kayong bantay? Wala po. Walang taga-customs na sumama sa inyo? Wala po. Kasi sabi, underguard kayo. Tama ba? Alam nyo ba yung underguard? Hindi. Opo. May Alam nyo? bantay po. Ha? Yung may bantay po. Oo. Wala naman po kaming alam na may bantay po kami. Pero dati, pag nagde-deliver kayo, minsan may bantay. Wala rin po. Sa lahat ng delivery nyo dati, Opo. walang bantay lagi. Wala naman po. O, pinapupunta kayo saan? Bulacan. Hanggat po kami na Okay. So, ano yun? Sabay-sabay na kayo o iba-iba oras? nagkita-kita lang po kami doon, sir. So, nag-convoy kayo? Nung At- pong lalo po kami, nung dinala po kami sa FTI, doon na po kami O, teka muna. Masyadong mabilis. Wala pa tayo doon. Nandito pa lang tayo sa Angat. Sige, boss. Oh, Sorry, sir. sige. Nung nasa Angat na po kami, doon lang po kami nagkita-kita. Ako po yung unang first truck po ako. Sumunod po si RNC po. So, okay. Kami po dalawa sa ang Anong Sangat. oras kayo umalis ng Subic? Ako maaga po, mga 8 na po siguro ganyan po. Tapos, kayo, anong oras kayo umalis ng Subic? Mga 10 po siguro. Ganun. Okay. At si Mr. Gerald, anong oras kayo umalis ng Subic? Mga 10 din po siguro, sir. So, halos magkasabay kayo ni RCX. Nauna ng 2 oras si JB's. Okay. Saan kayo nagtagpo? Sa ano po, nagtugpo kami ni RNC sa Angat na po. Sa Angat. Oo. Si RCX Tracking saan? Doon lang din po sa Angat. Sumunod lang. Ako po kasi huling dumating doon sa Angat. So, pagdating nyo sa Angat, nasaan kayo sa Angat? Malaki Angat eh. Naka-standby lang po ako mismo doon sa sa bakanting lote. Bakit doon sa bakanting lote? Mag-aantay lang po daw ng tawag bago daw po pumasok doon sa Sino na pagdadala. naman ang nagsabing magantay ng tawag? Yung mga sumalubong po sa aming tao doon na hindi naman po namin kilala. Sumalubong sa inyo sa Angat. Opo. Okay. Bago kayo umalis, balikan ko lang ng konti. Ng Subic, may customs kayong kumausap? Yung nagbigay ng yung location sa booth, meron? Taga-customs? Wala po. Sino yung nasa booth? Yung operator lang po sir nung Hindi taga-customs yun. hindi. Security lang yun. Doon lang po mismo sa sir sa
NCT sa pier po mismo. Tawan po ng pier. So, mula nung pumasok kayo ng pier hanggang paglabas nyo ng Subic, walang kumausap sa inyo na taga-customs. Wala po. Yung Chugs lang. Opo. So, kayong tatlo, kinausap ni Chugs. Opo. Tama? Yes po. Okay. So, pagdating nyo doon sa Angat at nagtagpo kayo ron at sinabi maghintay lang kayo, gaano kayo katagal naghintay? Mga 2 oras po. So, anong oras na yun? Mulis ka ng alas 8, dumating ka doon ng anong oras? Nung dumating po kami, madaling araw na po. Alauna po, ganyan. Ba't ganun katagal? Ganun ba kalayo yung... Kasi Ang- po, nag-iba po yung ruta eh. Okay. Dadaan po ako sa Baliwag, Bulacan. Eh, tumawag po sa akin si Sir Chugs na ginagawa po yung daan ng Angat. Bali, umikot po uli ako. Dadaan po ng Bukawi po. Doon po kami dumaan, Bukawi. Siya pa nagsabi sa'yo na ginagawa yung daan, kaya Oo. kailangan Umikot po kami. Kaya natagalan po. ginagawa ba talaga yung daan? Hindi mo alam. Hindi ko na po nakita kung ginagawa. Kaya nga, sinabi lang, Oo. wag na kayong tutuloy ng... Yung daan ko po kasi mas mabilis po doon eh. Baliwag, Bulacan eh. Eh, nung pong tumawag sila, nag-U-turn po ako. Bumalik po ako sa Bukawi. Doon po ako lawin lalaro. Kayo, ganun din, tinawagan din kayo. Opo. Ganun din po. Ganun din, may sira yung daan, kaya Opo. Yun din po yung sinabi sa sa'yo rin. Yes po, Your Honor. Mga anong oras kayo tinawagan? Kasi umalis ka ng alas 8, umalis kayo ng alas 10. Opo, mga 12 po siguro nung sinabi pong sarado yung yung daan sa National Road papuntang Angat po. Nasa gawing Baliwag pa lang po ako ng bypass. So change, bago na plano, wala nang Angat. Opo. Di ba? So, gaano kayo katagal naghintay dun sa bakanteng lote? Ako po, dumating po ako doon, magliliwanag na po eh. Pero nung, Yung bakanteng lote sa Angat. opo, Tapos tsaka kayo tinawagan na bumalik. dadalhin daw po ulit kami ng Valenzuela. Okay, sorry ha. Pinaikot kayo, kaya nagtagal, inumagan na kayo pagdating ng Opo. Angat. Tapos nakaabang kayo ron, tapos tinawagan kayo at sabi, hindi na sa Angat, sa Valenzuela na. Nung una po, sinabihan lang po muna kami na standby lang po muna at antayin po yung tawag po ng pagdadalan na eka po sa amin. Tapos nung na po, sabi po, lilipat po kami ng Valenzuela. Okay. So, tatlo na kayong sabay-sabay papunta ng Valenzuela. Opo. Doon po kami Habang papunta nagkakasama-sama. ng Valenzuela. O sige, tuloy mo. Doon po na po kami nagkakasama-sama sa papuntang linipat po kami ng FTA bigla sa Parañaque po. So, hindi na Valenzuela, FTI na. Hindi na po sa Venezuela. Okay. Okay. So hindi na Angat, Valenzuela. So, pagdating ng, umabot ba kayo ng Valenzuela? Umabot po kami. Pagdating namin Venezuela, hindi po alam kung saan location po talaga ibababa. Ngayon, dinala po kami sa FTI na di namin alam, may impound na po pala kami. Kasi ang alam ninyo, Ididiskarga po. ha? Ididiskarga po yung Ididiskarga. yung pangangga namin. So, kailan kayo tinawagan para pumunta ng FTI? Yung mismo araw din po na Kaya nga, so dumating na kayo sa Valenzuela? Hindi. Hindi po kami tinawagan doon, sir. Hindi kayo Nung tinawagan. nasa Angat po kami, nung nung nakaplano na pong papunta po kami ng Valenzuela, may na po sa amin, nakasubaybay na po palang magdadala sa amin sa FTI. Kaya nung mga nakaparada po kami sa bakanting lote, pinagtatawag lang po kami para kumpuyan po kami nung So hindi pa kayo nakakabiyaheng Valenzuela na dapat sana papunta ng Valenzuela, may sumalubong na sa inyo para FTI na. Hindi pa papunta po sana kami ng ng Angat.
Tapos nung nasa Angat na po kami, Kaya lilipat po sana kami ng Valenzuela. Kaya nga. Kaso po, may ano na. O nga, hindi pa nga kayo nakakabiyahing Valenzuela, andun pa kayo sa Angat, may sumalubong na sa Opo. inyo sa Angat at sinabi, o hindi na, Valenzuela, Opo, yun FBI lang po. na. Ang sabi lang po, escort po sila ng pangarga. Yun lang po isa. Sino yung mga yun? Mga ano po ng, Customs? hindi ko rin po kilala kung ano, basta bantay Anong po. pakilala nila sa inyo? Sabi po nila, sila daw po yung mag-escort nung ano po namin pangarga. Yun po pala, diretso na po kami ng FBI. Wala nagsabi, kami taga-DA, kami Customs, kami Wala pong May nagsabi sa akin EFA. ganun. basta sumunod na lang kayo. Opo, kasi ang alam po namin, sila po yung ano, may-ari ng pangarga. Yes, Yusek Karag. Good morning, Mr. Chair. May I just read their own affidavits, sworn affidavits? Go ahead. Kasi parang nagkalimutan na checkpoint na namin sila eh. O, chineckpoint pala kayo eh. Tama? Um, O hindi nyo alam, affidavit ninyo yan. Go ahead. nung 1700 hours, so 5 p.m., nung nandun kami sa loob ng Pantalan ng Subic, tumawag sa amin si Chugs upang sabihin na sa Valenzuela namin dadalhin ang mga kargamento. Walang mga dokumento ang ibinigay sa amin ni Chugs. Basta lang siya tumawag sa amin para sabihin na sa Valenzuela namin dalhin ang kargamento. Number 6, mula sa Pantalan ng Subic, mga 1900 hours or 7 p.m., kami ay bumiyahe ng patungong Valenzuela. Subalit nung nandun na kami sa may bandang Baliwag, Bulacan, mga 8:30 kami ay tinawagan ni Chugs upang sabihin na wag nang dalhin sa Valenzuela ang dala namin mga kargamento. Sa puntong ito, kami ay nalito sa aming destinasyon at hindi na namin alam kung saan papunta at saan dadalhin ang mga kargamento. Number 7, noong mga 2 a.m. ng 28 June sa Barangay Donasyon, Angat, Bulacan, kami ay hinarang ng Angat PNP at mga operatiba ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement. At kami ay kusang bumaba sa amin mga trailer truck. Kinalaunan ay tinanong kami ng mga taga-DAIE at hinanapan ng import clearance, bill of lading at exit gate pass mula sa SBMA. Pero wala kami na ipakita sa kanila. Tinanong din kami kung ano ang nilalaman ng dala naming mga kargamento, pero hindi namin alam. Number 8, habang isinasagawa ang pagharang ng PNP, Angat at DAIE, nandun din ang ilan sa mga Bureau of Customs, Subic personnel, upang kami ay ipagtanggol. Pero kinalaunan ay umalis din sila. Number 9, pagkatapos ng pagharang sa amin ng PNP at DAIE sa Angat, Bulacan, kami ay tumungo sa Valenzuela upang ihatid sana ang mga kargamento. Ngunit pagdating namin sa nasabing lugar, ay hindi naman namin alam kung saan eksaktong lugar dadalhin o ibabagsak ang mga dala naming kargamento. Kaya mula sa Valenzuela, 7 p.m. na ng gabi, kami ay dinala ng mga operatiba ng DAIE sa pamumuno nila Toby Ebuen at Sunny Tamayo sa Food Terminal Compound, Taguig City para sa safekeeping ng amin mga dalang kargamento para sa gagawing investigasyon at inspeksyon ng mga otoridad. Thank you. Oh, kulang-kulang yung kwento nyo eh. Kayo ba sumulat nito? Kayo ba ang pumirma rito? Gerald, Mr. Cahote? May nanawan po talaga kaming salaysay, sir, sa ano, sa FTI. Ay, sa FTI na pala, FTI na. Kaya nga, so salaysay ninyo ito. Opo. So tama ito. Opo. So medyo Pero ang liliwanagin ko lang po yung pagkakahuli po sa amin sa Angat, yung sinasabi pong nano kami. Hindi na po kasi namin malaman kung sino po yung mga taong nagano po sa amin, kung sila po talaga yung may-ari ng pangarga o kasi yun po talaga yung sabi sa akin eh. Kaya sumunod lang din po kami papuntang FTI. hindi, pero ang sinasabi nyo rito, hindi kayo sa Angat, sa Hanggat kayo hinarang. Okay, ng DA. Okay. So,
Ngayon naalala na ninyo, DA pala yun. Tama. Hindi po namin alam na DA po yun, sir. Eh, ba't nyo sinasabi rito, hinarang kayo ng DA? Kayo pumirma rito, di ba? Joel Mariano Gutierrez, Gerald Cahote, Christopher Martinez. Sino naghanda nito? Sa sa FTI. Opo, nung inaano na po kami, sir, nung tinatanong na po kami. So pinahanda ito sa FTI ng mga abogado ng DA. Opo, yun nakaulim. Pero hindi po kasi namin talaga alam na DA na po yung ano. Oh, pero alam ba ninyong merong customs na nagtanggol sa inyo ron? Hindi naman po namin alam kasi hindi naman po namin ano eh. Hindi. Alala yung mga kausap po namin. Kaya nga, pero meron ba meron Opo, bang nagtalo? sasamahan na lang daw po kami na ano. Hindi, may nagtalo ba na, teka muna, hindi smuggled yan. Ano yan? Dapat may ganun bang nangyari? Doon sa mga opisyal na humarang sa inyo, tsaka yung mga taga-customs, meron bang ganung nasaksihan ninyong debate? Kasi yun ang lumalabas dito, eh. Pinagtanggol kayo eh. Ng taga-customs, tapos hindi na rin tumuloy. Tama ba yon? Tama ba yon? Hindi nyo nga kilala, pero tinatanong ko, meron bang nagtalo, dinipensahan kayo? Wala po. Wala Wala. po nagtalo. Walang nagtalo, pero meron bang nagsabing, teka muna, bakit dadalin sa FTI? Walang debate. Wala po. Hinarang lang kayo, tapos, Pinanong lang po kami papuntang ano po, FTI po. okay. Nandun din ang ilan ng mga BOC, Subic personnel. Hindi nyo alam na may taga-Subic personnel doon. Ikaw, kayo, wala ka ron, ano? Mr. Paul John Christopher Abanico? Wala po, Mr. Chair. Then wala din pong reported yung driver namin regarding sa ganung ano po. Anyway, so ang sinasabi rito, well, ang maliwanag, hindi nyo alam saan kayo papunta. Hindi ba? Iba ang sinasabi sa inyo, tapos pabago-bago, Angat. Tapos pagkatapos ng Angat, Valenzuela. Tapos pagkatapos ng Valenzuela, nauwi sa FTI na po. sino nagdala sa inyo sa FTI? Yung mga humarang sa inyo. Opo, yung nag-convoy sa amin papunta po doon. Nataliwas doon sa sinabi ni Chugs. Tama? Oo, sabi ni Chugs saan? Valenzuela. Opo. Di ba? So ibig sabihin, may nagsasabi sa inyo Valenzuela, pero meron din nagsabi, hindi sa Valenzuela, dito kayo sa FTI. Opo, yung po yung nagsabing sa FTI na, yung pong convoy sa amin. Yun na nga. Yun Yung na nga. escort po namin. So ang maliwanag doon, iba-iba yung instruction sa inyo. Opo, nalito din po kami. So ang tanong, sino yung Chugs? Would you know who Chugs is? Mr. Chair, we do not. Kasi dispatcher eh. Pero ikaw, Mr. Paul John Abanico, nakakausap mo si Mr. Chugs? Yes po, Mr. Chair. Sa kanya din po kami nagpapasa ng mga billing after po namin makapag... Billing. Yes po. Oh, ba't di nyo alam ang apelyido? Tugs lang po yung pakilala nung boss namin sa kanya, sir. Pero pag nag-bill kayo, Chugs lang ang nakalagay doon sa billing nyo. Yes po, yes po. Ha? Yes po. Wala, yung voucher nyo, Chugs. Yes po, hindi naman po kasi sila nag-required para bayaran kami. Kayo rin. Gaano katagal nyo natatawagan at nakakausap si Chugs? Pinakabago po kami sa tracking eh. Wala pa, mag-1 year pa lang po kami. Kayo, gaano katagal kayong nagkakausap ni Chugs? Siguro naging client po namin sila mga 2 to 3 months ago lang po, Mr. Chair. So itong taon lang. Yes po, Mr. Chair. Kayo, 1 taon pa lang. Hindi po, ganun din po. Kasi wala po kaming regular client. Bali, may nag-refer lang po sa Pwede ibigay nyo yung number ni Mr. Chug sa amin? Ha? Yes po. Nagte-textan ba kayo? Yes po, Mr. Chair. Inform ko din po sila na pupunta kami dito. Nagas nga po kami sa kanila ng lawyer. Kung Oh. Ano sabi ni Mr. Chugs? wala naman pong feedback. Sige, so isubmit nyo yung, pwede bang papayag ba kayong ipakita sa amin, screenshot yung inyong mga pakikipag-text kay Mr. Chugs?
Kayo. Nasa sa inyo yun. Kung gusto ninyo o ayaw ninyo, you can, pero yung number niya, ibibigay nyo sa amin. Ah, pwede man po siguro, then tatanong lang po siguro kayo. Tatanong mo muna sa kanya. Hindi po. Pwede ko po ibigay kasi questioning lang naman po yung intention niya sa Okay. Sir, naibigay ko na po kay Attorney Lina. Nagpaalam po ako kay Sir Chugs kung pwedeng ibigay. Pumayag naman po siya. Oh, sige. Paimbitahin natin si Mr. Chug sa susunod na hearing. Ha? Okay. So, okay. Sino si Merly? Ano ba ito? Gubaton? Kilala niyo yun? Hindi? Nandito ba si Miss Gubaton? Miss Gubaton? Yes, Attorney Maronilla. Your Honor, I was informed by our Subic personnel that Ms. Gobaton is here and Oh, where she's is she? currently in the holding area. Can we ask her to come forward, please? Mr. Gubaton, Miss Gubaton. So, ang pinirmahan ni Mr. Kalisin ba ito? O Noel Estanislao. The goods were released from the port for the conduct of 100% examination at the consignee's warehouse with approved mission order upon the request of the concerned consignees, assigning the following Port of Subic representatives to wit: for 1024 goods, Mary Annabel Gubaton, Acting Customs Operation Officer 3. Attached are duly approved disposition form and mission order. So may mission order para ilipat. Pero sinasabi ninyo, wala kayong kilalang Gubaton. Wala po. Wala rin sumama sa inyong taga-customs. Wala po. Same, no? JB's, RNC. Yes po, wala pong reported yung mga driver namin. So where is Miss Gumaton? Okay, so how do you explain this? Na may mission order, you have to take your oath, Attorney Lina, please administer the oath. Ms. Gubaton, kindly raise your right hand and answer my question. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing? Yes, sir. Okay, you have answered in the positive. Thank you. You may take your seat. So can you explain this mission order in reference to 1024 Consumer Goods Trading and Birches Consumer Goods Trading? Itong dated, well, the memorandum is dated October 3, but this is in reference to deliverables dated 15 September. Hindi, nagsabi rito may mission order kayo. At ikaw, ang Acting Customs Operations Officer, you were assigned as a representative of the Port of Subic Okay na. for the 100% examination. What happened here? Sir, kasi nilabas po yung disposition form dated June 25. Then, yung mission order po namin, nag-commence po ng, wait lang sir. June 25 po yun. Tapos, nag-commence po yun ng June 28 po.
Kaso po, we have failed examination po. That's why ang 100% examination po, kinonduct na lang sa Port of Subic po. Again, can you explain? Kasi sinasabi nila walang examination. Sila yung mga nasa truck. Yes po. At pag-understanding ko, underguard yung tatlong truck na yon. Yes, sir. Actually, it has, So where was the examination when they claimed there was no examination? sir, kasi po nakalagay po sa mission order is Valenzuela. Doon lang po kami nag-base and ang contact lang po talaga namin is yung consignees representative po. We don't have contacts to the truck drivers po. So how can you now, why are you claiming that there was 100% inspection? Yan na po yung may kasamang mga media po. Kasi po nagkaroon po ng failed examination, nabalik po yung mga containers. Kasi nga po, doon po sa area, congested po talaga. Hindi po tinanggap ng warehouse yung mga containers po. So you are confirming what Mr. Stanislao claims, that there was port congestion. Yes, sir. Is there any document that will prove that there was? Or is it just a matter of your opinion? And Yes the po. opinion of merong documentation? Yes po. Could you submit, what does the document say? That due to port congestion, of course, that is what it's going to say, no? Yes, sir. Actually, sir, the Subic po, Subic SBITC po, doesn't have a DEA for reefer containers po. Hindi So how po- do you explain? So yung sinasabi mong 100% inspection was nung nakaalis, nung naibalik na ito, Yes po. nung nahuli na. Yes po. So pero nilabas pa rin ninyo eh. Sir, Pinalabas ninyo bago no inspection. Tapos nung nagkalito-lito at huli na, pinabalik. Sila nagkumpiska, hindi kayo eh. Hindi ba? Ang DA enforcement, inspectorate and enforcement ang sumalubong na sa kanila at sinabing wag nang tumuloy ng Valenzuela, diretso muna sa FTI. So you were not able to conduct any inspection on those three na pinalabas ninyo. Ba't ninyo pinalabas? sir, actually, hindi pa po kasi siya, release po siya by physical, pero not totally released by the customs po. Kasi under pa po And siya you ng released it order. under guard. Tama? Yes po. O, sinasabi nila wala namang kumausap sa kanilang customs eh. Yes nga, sir. In Kasi- other words, the release under guard is not true based on the testimony of the trackers. Sir, actually, we have, Where is May- Mr. Kalisihan? Please take your seat. Ay, sir. Hindi ko sabay-sabay. Okay, Mr. Kalisihan, hindi ba required before umalis yung truck, merong examination ng 10% under your processes? Good morning, Mr. Chair. Good morning. Yung 10% po kasi medyo nag-ano na po kami din eh. Kaya po sabi namin, Medyo Wag- ano yung ano? ano po sir, sabi po namin sa Subic, wag na pong i-10% kasi i-100% examination din naman po sa consignees warehouse. Temperature sensitive po kasi Mr. Chair yung commodity. Nasa ano po siya, reefer Do container. you have the discretion? Or is that not the law? That you have to have a 10% examination? Is that the law or you're allowed discretion to forego any 10% examination?
Your Honor, it's above my pay grade to decide because I'm only the deputy collector for assessment. You decided, you just said earlier na you had to forgo the 10% examination. So you decided. Now you're saying it's above your pay grade to decide. So which is which? No po sir, ano po Mr. Chair, yung pong port na po yung nag-decide. Kasi po kung magte 10% po sa Yes, SBITC, okay. If the court decided, is that decision consistent with what the law requires? Hindi, di ba? Kasi dapat may 10% physical examination, minimum. And then you go through the X-ray. Did it go through the X-ray? yes po Your Honor. Bago po siya makalabas ng SBITC, nag-pass through po siya sa X-ray. Sino yung X-ray operator? Anong pangalan? The X-ray field officer assigned at the Port of Subic, Your Honor, is Mr. Jeffrey Gasilos. Is he here? Wala po ata. Jeffrey Jeffrey Gasilos po. Casilos? Jeffrey Gasilos. Gasilos. Okay. Well, obviously, itong tatlong pinalabas, hindi na X-ray yun. Na X-ray po, may X-ray image po yan bago lumabas. Hindi po makakalabas ng SBITC kahit isang container kung di po dadaan sa X-ray. Hindi nga, wala ngang kumausap sa kanila, nilabas lang nila eh. Wala naman dumaan sa X-ray. At assuming dumaan sa X-ray, hindi nyo nakita na mackerel tsaka onions yung nasa loob, sinasabi nyo processed chicken poppers? Diba? Kung totoong dinaan sa X-ray, yung tatlong ito na sinasabi nila wala namang kumausap sa kanila, then you would have detected that it was mackerel, frozen mackerel and onions, not chicken poppers. 'Di ba? So even assuming na in-X-ray ninyo, ba't nakalusot? Ba't nakalusot? Tapos nung na-expect sa FTI, mackerel pala, tsaka onions. So again, uulitin ko, Mr. Kalisihan, butas-butas yung paliwanag ninyo eh. And then after the X-ray, dapat ini-track. Di ba? Oh, nag-oo ka, Mr. Mariano. Dati may e-tracking, di ba? Dati po. Yung binyayin namin yun, walang e-tracking eh. Yun. Exempted po kasi siya Mr. Chair sa ITRAC eh. Kasi yung po declaration niya is finished processed food po eh. Not raw agricultural products. Hindi nga, kaya nga nung binuksan ng 100%, nakita yung mackerel tsaka onions eh. Tama? Hindi nga siya finished product kasi kung tinignan ninyo sa X-ray ninyo, makikita ninyo hindi siya chicken poppers. We can have the copy of the X-ray image, Mr. Chair. We will submit. Well, Mr. Maronilla, would you care to comment? Your Honor, Malay ko ba kung yung X-ray printout nun hindi Photoshop? I don't know anymore because they're saying there was no X-ray. You're saying there was an X-ray. If you X-rayed it, ano ilalabas nyo sa amin? Ipapakita ninyo na yung X-ray nagpapatunay na chicken popper siya, ganun. Nung nakita nga sa FTI, hindi eh. Yes, Attorney Maronilla. yes, Your Honor. In fact, Your Honor, these are all under investigation now by our intelligence group. We've already issued suspension orders for the personnel involved. And of course, they're already asked to explain the findings of some of our investigators, Your Honor. And we will consider part of that particular investigation, Your Honor, is the statement coming from the Department of Agriculture Inspectorate Service on this particular matter. And may we just manifest, Your Honor, that we do acknowledge all your observations, Your Honor. These are the same questions that are also being asked by the investigators of the Bureau of Customs. Thank you, Your Honor. Si Mr. Kalisihan, no, sabi ninyo, they were subject under guard
Di ba? Yes po, Mr. Chair. Tapos sabi ninyo, hindi nyo alam yung mga pangalan nitong mga ito. Wala kayong information tungkol sa mga pangalan nila. So again, bakit wala kayong information ng pangalan nila? Maybe, sir, the customs examiner assigned can explain. Kasi po sir, sa ano ko, as deputy collector po, sir, ano ko na po para kunin pa yung mga Ikaw nagsabi eh. Ngayon ituturo mo yung iba. Sinabi mo wala kayong listahan eh. wala po, sir, yung office ko, wala pong listahan, sir. Ikaw Kasi- ang ikaw ang nag-clear nito pero wala kayong listahan. Tapos ikaw ang nagsabing ito sa underguard pero paano mo i-underguard? Eh sinasabi nila. For the record, Your Honor, I was not the one who cleared that entry, Your Honor. Who cleared it? Who cleared it? Why can't you answer? Your Honor, sa process po ng BOC, pagtapos po sa customs, It's a very basic question. You said you didn't clear it. So who cleared it? the customs appraiser assigned, Mr. Chair. Who is? Why can't you mention the name? Why are you being evasive? The customs appraiser assigned, Your Honor, is Miss Leslie Nacario. Where is Leslie Nacario? Is she here? Wala po, Your Honor. So Leslie Nacario, Gubotan? Iba-iba ito. Okay, so can we invite Leslie Nacario for the next hearing? So, Mr. Calisian, I hope you understand. Do you confirm that there was a mission order issued by the district collector? Yes po, Your Honor. And that the names of the personnel directed to underguard and examine the alert charges, you confirm that? Yes, Your Honor. So you're familiar with that, but you're not familiar with but you didn't clear it, no? And somebody else cleared it. Is she your subordinate? Yes, Your Honor. Okay. So you're saying this is also exempted from e-tracking? Yes po, Your Honor. Why? Kasi po, Your Honor, yung pong HS code po nilang nagamit is hindi po siya e-tractable. Kasi po, Your Honor, pag po nag-file ka ng entry, bago po ma-process po ng examiner yon, kailangan po ng booking. Diyan po sa entry na yan, hindi po siya kailangan ng booking. Yung booking po, Your Honor, is for the e-track. You also explained in the previous hearing, which is the Birches tracking. Iba yun, ano? Yung Purchase goods, yes. purchase goods po. Yes. You also claimed in the previous hearing, Mr. Calisihan, that that there was a delivery to be made. But Birches claimed that they had no warehouse. You claimed that the delivery was to the Birches warehouse. You said that Yes po. Your under oath. Now Birches says they don't have a warehouse. So how were you lying to the committee? No, Your Honor. Based on the mission order, Your Honor, the destination of the Purchase Consumer Goods Trading is 158 MacArthur Highway, Valenzuela. That's what's Your Honor, yung pong naka-provide sa mission order. Ganun ba kayo kaluwag? Na may mission order kayo, i-deliver sa isang lugar, kahit walang warehouse yung Birches, kiniklaim nyo na may warehouse. Ganun ba kayo kapabaya? O
Wala talaga yung planong i-deliver sa mga warehouse. Baka yun yung totoo. Pinalusot ninyo, hindi ba? Nahuli, hindi ba? Yung pagpapalusot ninyo, hindi pala, at sinasabi ninyong na-examine, marami kayong kwento eh. Di ba? Baka yun talaga ang totoo. No, Your Honor. Of course, you will say no. As far as Port of Subic is concerned po, ano po yan eh, hindi po siya na-release. Hanggang ano po yan makabalik sa Port of Subic, nasa custody pa rin po ng Customs Port of Subic, Mr. Chair. Mr. Kalisihan, nahuli kayo eh. Nahuli sila eh. Kung hindi natiktikan ng DA, nakalusot na yung tatlong yun eh. Wala, sinasabi ninyo underguard. Walang underguard eh. You know, Mr. Kalisihan, I think you have to explain why you should not be cited in contempt for lying to this committee. This is a show cause. Why should we not cite you in contempt? We will give you a chance to explain yourself. But before we proceed there, wala dito si Nakario eh. Nandito si... So Nakario has discretion, Attorney Marunilla, to release this? Your Honor, actually, number one, there has to be, may I just clarify on an earlier point, Your Honor? We Go do ahead, go ahead. we do agree with you, Your Honor. By regulation and by law, the 10% examination is indispensable. Second, Your Honor, what I think the Deputy Collector is explaining is that the authority to finally assess for release a particular container is vested with the customs appraiser, which exercises supervision over a particular section that actually processed the container. But whether or not, but on special procedures like underguarding, release underguarding for further examination, that authority is not lodged solely with the appraiser. She has the recommendatory power, but if I'm not mistaken, it is lodged with the higher authorities in the port to grant whether a particular shipment under very, very, very exceptional circumstances are allowed to be inspected 100% at the consignee's warehouse. Again, Your Honor, but even before that, there should be an initial examination at the port. And that authority is given to the district collector of the port, Your Honor. Thank you for that clarification. Si Ms. Gubaton, what is your role in processing the documentation, for example, of, if any, no, of the brokers like Berches and EPCB and 1024? Sir, my role is to register the said shipment po. Is to register the Yes said po. shipment. Yes po. And check the veracity of its invoice and packing list together with the BL and other necessary documents. And this includes accepting payments or doing for meron bang ganong process na you look at the amounts involved, the items to be imported, and you make computations as to duties? Yes po. We check the invoice po attached and the packing list if it's tally po. So you deal directly with the brokers? We don't have direct contact with the brokers, but in BOC po kasi we have this portal
Go ahead. We have this portal po na doon nagko-communicate yung broker. If in case may kulang silang documents, they just submit it in the portal po. So how do you explain Yes po. why 1024 Consumer Goods Trading was able to register when in fact, according to the, tama ba, the broker owner, hindi niya kilala yung may-ari? How does that happen? Sir, we just Pati yung EPCB. solely rely. Tapos pinarerenta yung mga lisensya nila. How do you explain as you process it na nakakalusot itong mga ito? Sir, actually, we just rely on the documents that they've submitted in the portal po eh. Because we, Were you monitoring the previous Yes po. hearings? yes, sir. So, what do you intend to do? After realizing or finding out or discovering, I don't know. Meron ba kayong gagawin o patuloy lang ang ganitong klaseng sistema sa inyo na nagpapalitan ng lisensya, etc.? Nagre-renta ng lisensya, hindi kilala ng broker yung may-ari, may ibang broker, di ba? Wala ba kayong ano do? Wala ba kayong responsibilidad do? Yes, Your Honor. I know this is alarming po, pero during the previous Senate hearing na po, mas lalo na po kaming naging maingat po. Pero po talaga, kasi po, we don't have any contacts to the broker, sir eh. Kasi we promote this no contact policy po in our organization po. Walang nagte-text sa inyo? Nagpa-follow up? Sir, in ticket lang po. Pwede po sila doon mag-message, sir. Doon din po kami magre-reply. Anong ticket? Yun po yung portal na tinatawag po sa BOC. Yun So yung may ginagamit. contact kayo? Yes po, pero doon lang din po. Wala sa mga cellphone? Wala po. Okay, so may contact kayo dun sa portal. Yes po. Nagpa-follow up sila sa inyo sa portal. Yes, sir. So meron kayong contact. Hindi Okay. totoong wala kayong contact. Okay. Meron. So kilala niyo si Mr. Tenero? Sir, nakikita ko lang yung name niya dun sa portal dahil siya rin yung Hindi, nagpa-follow up siya eh. hindi na po. Hindi siya nagpa-follow up sa'yo. Yes po, hindi po. Kay Nacario, nagpa-follow up siya? Hindi rin po. How would you know? Ah, Do you check her cellphone? no, Your Honor. Pero po kasi nasa loob lang kami ng offices. Lalabas lang po kami pag talagang may examination lang. Pero the rest po, yung mga negotiation, wala po. Through ticket talaga po. Yes, Yusek Karag, you were raising your hand. Thank you, Mr. Chair. I think it's time for me to shed some light, sir, because it seems like there are some discrepancies. Sorry about that. Go ahead, Yes, sir. Yusek Karag. If I just may read a short paragraph about our report to the Secretary the day after Please this proceed. operation, sir. Number 4, subsequently at about 2:30 a.m., June 28, the DEIE team, together with customs personnel, in coordination with the Angat PNP, decided to accost the 3 CVs, considering that the supposed destination of the CVs is in Valenzuela, but were diverted to Angat for unknown reasons by the consignee's representative, Birches Consumer Goods Trading, who was seen at the site at the onset. Initial investigation conducted by the team found out that the 3 had no pertinent documents, etc. The BOC Subic personnel, composed of Mary Annabel Gubaton, IAI Wilfredo Metro of CIIS, SAI Joker Peru of ESS,
and Viviano Icat of Customs Border Protection Team were also present in the area. And SAI Joker suggested that they would conduct inspection on the said 3 CVs, but alleged it will only be limited to open and close process of inspection. This was politely declined by the DAIE personnel, considering that the guidance and SOP for them is to conduct 100% inspection at final destination or cold storage warehouse. Thank you. So you were present, Ms. Gobaton. Do you confirm that? Sir, nag-underguard po kami, pero hindi po kami sabay-sabay dumating po. Kasi po by batches po ang labas ng mga containers. Anong klaseng underguard yun? Sir, kasi nasa 15 containers po yung breaches if you may know po. 15 Yes, but you mean to say when you go underguard, you only guard 5? Shouldn't you underguard the 15? Yes, sir. So what happened? I instructed po yung team din na maghati-hati kami ng containers to underguard. Yeah, Kasi- but the 3, wala. Sir, actually po kasi out of respect din, they insisted to bring the containers in the FTI. And I also Yes, but you're- nung umalis ng Subic, wala nang ang guard eh. meron, sir. They claim none. They're saying na they were not under guard. Sir, may pictures po. May convoy po. Doon sa 11, hindi yung sa 3. Nililihis po kami, ma'am eh. Sir, hindi po sila sabay-sabay lumabas po eh. But I can send a picture, sir. No, May you're proof. sending me a picture of the 11, not of the 3. Don't try to mislead this committee. Are you saying there were pictures of the 3? Are you saying there were you're going to show me pictures of the 3? This is the issue here. Nililihis mo kami, ma'am eh. Tama ba yun? Yes, sir. Yes, pero they insisted po kasi. So wala. Don't, Ms. Gobaton, you are misleading this committee. You claim that there were pictures, but you're claiming the pictures for other trucks, not for this 3. Very clearly, I was talking about this 3. Hindi ba? Yes po. Nililihis mo kami, ma'am. You too, we are asking you to explain to us later on, because we will have a fire drill, why you should not be cited in contempt. Yes. So there is a fire drill at 11. Huh? Oh, sorry, I will not announce it, but we have a drill. Yes, and so we will have to later on, but we will come back. Hmm? So, Miss Gabutan, tama ba? Gabutan? Gobaton, sorry, Miss Gobaton. Kilala niyo si Si Chugs? Sir, hindi po. Okay. Bakit kasi alam niya yung marami siyang alam, si Mr. Chugs. Na obviously may contact siya sa customs.
That's why I'm asking you. If you know Mr. Chugs, you say you don't know Mr. Chugs. No po. Okay. Mr. Kalisihan, do you know Mr. Chugs? No po. Okay. Who in customs would know Mr. Chugs? Because apparently he knows a lot. Apparently he knows where to go, who to look for, papers that that are available. But none of you know him. Is that believable? Diba? Diba, tinawagan kayo ni Chug, sabi, ready na yung mga dokumento for pick up. Diba? Ibig sabihin, may nagbigay ng gate pass. Diba? Oh. Diba? At si Chug ang nagsabi may gate pass. O, diba? Kanino galing yung gate pass? Diba sa customs? Tama? Tama? Hindi naman pwedeng pumasok pag walang gate pass na approved ng customs, di ba? So you expect us to believe, Mr. Kalisin, that you don't know Mr. Chugs? Kalisihan, sorry. No po, Mr. Chair. Yeah. So, mahirap talagang butas-butas yung ano no? Ang daming mga hindi kapani-paniwala dito sa nangyari. At yung mga paliwanag ninyong examination, diba? X-ray, underguard, e-tracking, 10% examination. So none of you know Mr. Chugs.